Kabanata 10. Saan nagmula ang kaluluwa ng tao? Kapag ating pinag-aralan ng paksa ng kaluluwa, dapat nating masagot ang mga sumusunod na tatlong tanong. Una, saan nagmula ang ating kaluluwa? Ikalawa, bakit nagsuot ang ating kaluluwa ng laman at naninirahan sa makasalanang mundong ito? At ikatlo, saan pupunta ang ating kaluluwa kapag iniwan natin ang mundong ito? Ang tatlong tanong na ito ay napakahalaga para sa pag-asa ng buong sangkatauhan. Nang hindi nalalaman kung saan tayo nanggaling, paano natin malalaman kung saan tayo pupunta? Ngayon, suriin natin ang mga salita ni Jesus na nagbibigay ng tiyak na mga kasagutan sa lahat ng katanungang ito. At maingat nating tingnan ang malalalim na katotohanang sinabi ng may likha sa pamamagitan ng mga propeta na ipinasapasa sa loob ng libu-libong taon. Sinabi ni Solomon, Ecclesiastes Kabanata 1, versikulo 5, sumisikat ang araw at lumulubog din ang araw at nagmamadali sa dakong kanyang sinisikatan. Ang hangin ay humihihip sa timog at patungo sa hilaga na nagpapaikot-ikot at paikot-ikot na ang hangin ay humahayo at ang hangin ay bumabalik sa iniikutan nito. Ang nangyari ay siyang mangyayari at ang nagawa na ay siyang gagawin at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Ganyan na yan, nauna pa sa ating mga kapanahunan. At isinulat ni Apostol Pablo, mga Hebreo Kabanata 11, versikulo 15, kung kanilang naalala ang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Ang versikulo sa itaas ay nangangahulugang kung hindi iniisip ng isang tao ang bansang kanyang iniwan, wala siyang pagkakataong makabalik. Tiyak na may isang lugar kung saan nagmula ang kaluluwa ng isang tao at kung saan yun pupunta. Ang katawan ay isinisilang at naglalaho sa mundong ito, ngunit ang kaluluwa ay babalik kung saan man yun nagmula. Kaya ang mga ninuno ng pananampalataya ay nagpahayag na sila ay mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Nang si Jacob, ang ninuno ng Israel, ay tinanong kung ilang taon na siya, sumagot siya sa Faraon, ang hari ng Ehipto, gaya ng sumusunod. Genesis Kabanata 47, versikulo 8, sinabi ng Faraon kay Jacob, gaanong karami na ang mga araw ng mga taon ng iyong buhay? Sinabi ni Jacob sa Faraon, ang mga taon ng aking paninirahan sa lupa ay 130 taon. At isinulat ni David, Awit Kabanata 119, versikulo 54. Ang iyong mga tuntunin ay naging aking mga awit sa bahay ng aking paglalakbay. At isinulat ni Apostol Pablo na inisip ng lahat ng ninuno ng pananampalataya ang bansang kanilang pinanggalingan. Mga Hebreo Kabanata 11, versikulo 13. Kanilang ipinahayag na sila ay pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa, sapagkat ang mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila ay naghahanap ng sariling bayan. Ang lahat ng sinabi ng mga ninuno ng pananampalataya sa itaas ay nagtuturo sa ating ang lahat ng tao sa mundong ito ay mga dayuhan at manlalakbay na nagmula sa langit, ang kanilang nakaraang mundo. Gayunman, hindi marami ang nag-iisip sa sarili nilang bayan. Iyon ay dahil tuluyan nilang nawala ang alaala ng nakalipas na buhay sa pamamagitan ng paglalagay ng talukbong ng kasalanan. Patungkol dito, ang propetang Isaias ay nagsulat ng mga sumusunod. Isaias Kabanata 50, versikulo 2, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Ano pat siya'y hindi nakikinig. Sa espiritual na mundo, tayo ay dating marangal na mga anghel o mga anak ng Diyos. Gayunman, dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay napunta sa mundong ito. Ang ating mga espiritual na mata ay natakpan ng talukbong ng kasalanan upang hindi natin makita ang mga bagay ng makalangit na bansa. Ngunit minsan, tayo ay di sinasadyang napapaalalahanan ng ating nakaraang buhay sa langit. Iyon ay dahil ang ating kaluluwa na ibinigay ng Diyos ay paminsan-minsang lumalampas sa talukbong ng ating makasalanang laman at tumitingin sa makalangit na bansa.